Good day, ladies and gentlemen. Welcome to another video na pag-uusapan ang tungkol sa kaperahan. Naku, kaya ka na sa video na ito dahil naghahanap ka ng pwede mong pagkakitaan. Tama po ba? Lahat naman tayo laging hindi sumasapat yung kinikita natin, hindi po sumasapat yung sinisweldo natin. Mapalad ka kung ang sweldo mo ay hindi nauubos agad-agad at pagdating ng susunod na sweldo ay may pera ka pa natitira. Hindi mo pa nauubos o nagagastos yung sweldo mo na nakaraan. Meron na naman panibagong biyaya, di ba? Pero napakabihirang pagkakataon yung isang tao ay may ganong kapalaran. Madalas, unang araw pa lang ubos na yung sweldo. Pangalawang araw pa lang o isang linggo pa lang ang lumilipas. Minsan nga, wala pa yung sahod. Wala ka nang inaasahan. Diba? Kaya maraming mga kababayan naghahanap talaga ng pagkakakitaan na extra income. Alam niyo, may nabasa ako, ito isa sa mga nag-comment, isa sa mga follower natin, si Fernan Aksalan. Hello Sir Fernan Aksalan, maraming salamat. Nag-comment kasi siya sa aking YouTube channel sa video ko tungkol po sa lending business. At narito yung kanyang shinare sa atin. Sabi niya, true. Ako, nagsimula sa 50,000 na puhunan this January. As of now, ngayon ay April na, first week of March, and 1 month ago pa pala itong message niya. As of now, March po ito, first week, tumubo na kagad yung 50,000 niya ng 20,000 pesos. So imagine, January, February, March, 2 months. So parang ang tinutubo kada buwan nung kanyang 50,000, 10,000. Imagine guys, meron kang extra 10,000 pesos per month. At pwede pa itong lumago kasi yung 10,000 na tinubo mo, ipapautang mo ulit siya, tutubo na naman yung tinubo mo. Tutubo na naman yung perang tinubo mo. Yun yung nangyari dito. So, maganda talaga na nasa lending business siya. Sabi niya nga dito, plus sideline lang ito sa kanyang company habang nag-work daw siya. Hindi pa daw po ito full-time. Nag-work siya, employed siya, at the same time may sideline siya. So, doble ang kita niya. Kapag 5K pataas, ATM na daw yung ginagawa niyang collateral kasi mga katrabaho din naman niya. Ang kagandahan daw, weekly daw yung sahod nila. Kaya parang weekly, meron siyang kinikitang dagdag, di ba? Bukod sa kanyang sweldo. Kasi nga may palending business siya sa kanilang opisina o sa kanyang kumpanya. Weekly din, may kita. Parang mas malaki pa kita sa lending kesa sa sahod ko every week. Kailangan lang talaga may pangunawa ka sa mga customer mo if di sila makahulog. At kahit tubo lang, okay na. Meron din siyang mga katrabaho na hindi na nakakabayad sa kanya o nahihirapan na magbayad sa kanya, tubo na lang daw muna yung sinisingil niya. Siguro ang suggestion ko, kapag ka nahihirapan na yung katrabaho mo, yung customer mo na nasa pagbabayad sa'yo, magkaroon na lang kayo ng agreement. Siya nahihirapan pa na nagkakaroon ng balanse sa iyo. Halimbawa, tinubuan na niya yon, nagpauna na siya ng mga tubo in the past. Mag-usap kayo. Sabi mo, kaya mo pa ba? I mean, anong plano mo na mabayaran ako? Kasi kung hindi, ibalik mo na lang yung principal para matapos na tayo. Kasi sa negosyong lending business talaga, mga kaibigan, kailangan may puso ka din. Hindi lang pwedeng laging pera. Baka hulog na lang siya ng hulog ng interest, hindi na siya matatapos nun, di ba? Kawawa din naman, may pamilya din naman siyang binubuhay. Pero gayon pa man, ladies and gentlemen, ito ay isang napakagandang sideline, So, kung meron kang matatanggap na mid-year bonus o meron kang Christmas bonus o meron kang kinitang komisyon, pwede ka namang simula ng lending business mo sa iyong kumpanyang pinagtatrabahuhan. At least dyan, mababa yung chance na matakbuhan ka kasi mga empleyado yung mga yan. Diba? At alam mo, meron silang financial capacity to pay you. Ikaw guys, nasubukan mo na ba nagpautang o lending business? Anong masasabi mo sa pagpapautang or lending business? Please comment down below. Ako po si Chico. Enjoy the rest of the day and God bless po.